umaga po. Kasama po natin yung araw nito ang nagpapamahala po ng OFNHS Eco Park at siya po ay walay kautisi. Ako si Ginoong Vicente Marasigan Jr., isang master teacher dito at saka natuturo din ako dito ng Pilipino. Dito na rin ako natuturo sa lugar na to, hindi na ako umalis dito. At kasalukuyan ay ako yung na-appoint na tagapamahala nito, no? Sa pamagitan ni rekomendado ni Vice Mayor Ignacio na sabi, huwag na ko babayaan itong ating ikaw. Kaya ako yung kanyang napili at nung principal namin na mamahala dito. Ilan taon na po kayo? Ako ngayon ay 62 na. Going to retire na, 65. So ano po, kayo po ba yung lokal na residente? Actually, ako ay taga-Lauan, no? At dito lang ako nagtuturo sa Oriental Mindoro National High School. Hindi dadalhin na po tayo sa ating mga katanungan. Okay. Una ko tanong sa inyo is, sa iyo pong palagay, nakakatulong ba ang turismo sa ekonomiya ng isang lugar? Okay. Oo, totoo yun. Particularly dito sa Calapansin, pagtaas ng turismo, tumataas din ang income ng mga tindahan, no? Maraming nabibenta. Yan. Mga tindahan, hotel, yan. So, kung tumaas na ang turismo, ano naman nangyayari? Tumataas ang kalibigan ng isang particular na lugar. So ito ang turismo. Sa dami ng turismo, nakakaranas po ba kayo ng overcrowding o siksika na sa turismo? Ayun, katulad dito nun, may dumating na maraming taga Isabela, Ilagan Isabela, dami nila. At ang problema nito, since na ito isang eco park, kailangan kasi sa isang eco park, hindi overcrowding ang tao kasi maaabala yung activities ng ating biodiversity na pinangangalagaan dito. And at the same time, pag daming turista, pag medyo nasisira ng ating So ito po lang ako yung napapansin niyo po ba pagdami ng basura? Pagkalat na ito sa Yes, oo, totoo yun. Isang halimbawa nga dito, pag may activity dito sa school, no? Malaki ang activity. Siyempre, particularly yung ating katulad halimbawa ng Halapest, ano, yung Halapan Festival natin. Yung tayo dito ng ibang manggod at ibang bayan. At siyempre, makikita dito, nagkalat ang mga basura talaga. Talagang maraming basura na hindi natin na halos makontrol na. Kaya pagpapalis ng turista, makikita yung kalat ng basura. sa inyo pong palagay, naapektuhan ba ang kalinisan ng dagat, beach, o kapaligiran dahil sa sobrang turista? Sa isang banda, maaaring maapektuhan ito. Pero pagkatulad ng implementasyon ngayon ng ating mahal na mayor, ano, ang pagpapanatili talaga ng kalinisan. At nagbigay na lang niya siya na stricto muling pamamahala sa basura. No? Nakapagod yung mga nabubulok at saka talagang bawal ang magtapon ngayon. Lalo na sa ating lungsod. No? Bawal makikita ka doon na naninigarilyo tapos tatapon mo lang o nangangain ka ng isang pagkain tapos yung balat mo tatapon mo lang. Huli ka ngayon. Iba, bagamat ang turista nga ay pagpadami ng basura pero nasa control pa rin yan ng local government sa pamamahala nila. Dadakan na po tayo sa ating huling katanungan. Ano ang pinakakaraniwang problema na nakikita niyo po dahil po sa sobrang turista? Ayun na nga, pag hindi na-manage ng gusto ang waste management, ano? Yung waste management natin, pag hindi natuunan ng pansin, talagang magkakaroon ng samot-saring kalat sa ating lansangan. Particularly sa mga ganito nating tourist destination. So, ang kinakailangan nga lamang dyan ay ang pamamahala talaga sa basura. Ayun. Yun lamang po at maraming salamat po, sir. Thank you.